So 37.5 nisiga na siya no. Warm up na to guys, warm up na to. Ang isa palitana na to bumbilya na. Kay mag-incubate ta karon natay itlog. Mag-incubate ta, mag-incubate. So nakapalit ta og egg. Ko no. Kompleto na itong suga no. Ato nang isa lang. So baliktad ano, manual na ito, manual. 3 times a day okay ra. So 10 days, ika-10 days karon. So mag-cuddling ta. Waporon kay gabi maklaro na to no. Maklaro di ay. So i-cuddling na to siya no. Wow. So kanina isulod. Hoy, pagkani nanganak. Anak. Pero nami ugat. Pinasa. So 18 days.
So ato na siyang ibalhin diri sa ato ang hatcher cage, no. So check natin. Yan, nag-moist na. Mataas yung humidity sa loob, no? Kasi tinakpan natin yung mga butas. So ayun, alas 8 ng gabi. Ika 18 days to ngayon. 18 days and 8 hours. So may nakita na tayong yung isa-isa. May ano na siya. May kunting tuka na. So ika 19 days nila ngayon. May dalawa na doon. Dito yung isa. Ayan. So may mga tik-tik na yung ano, iba. Lalaki na. So update natin sa ating incubate. So marami-rami na yung ano, isa. Yung hiniwalay natin na BPR, yan, napisa na. Kanina maliit na tik-tik lang yung nasa itlog niya kasi dito na nakalabas. So ito yung namatay sa sirno, itong dalawa hindi nakalabas. Lalaki pa naman. At saka ito nakalabas pero hindi na nakasurvive. So good morning, happy Sunday. So ito na yung mga sisi natin na hatch. Siguro sana yung ano natin, kaso may ano namatay talaga. Hindi sila nakasurvive. Itong dalawa nakahatch to pero hindi siya nakasurvive. Mahina sila. Itong tatlong to hindi nakabukas, hindi nakalabas. Nabuo yung sisi pero hindi nakalabas. Bali sa ini-incubate natin, 5 yung hindi na ano, hindi napisa. Hindi na buo, hindi ko alam kung nabuo sa loob. Pero ito nabuo sila pero hindi sila nakalabas. Ayan o. So Ay, buha patay guys. bali 18 sila lahat yung nakasurvive. Inshallah makasurvive to after 1 week. Ilang araw wala, bumigay na sila. Reject kabuk guys. Isa dali na ba? Tubig na isukan. Hindi ko na isukan. Moray first pa inom sa piso guys. Tubig na isukan.
So lipat na natin sila dito sa brother natin. Day 3 na nila. Sa awa ng Diyos, nakasurvive kayo ah. Ito malaki to. Malaki. So ito na sila ngayon. Nasa 11 days. 11 days na sila. So far yung nakasurvive nasa 14. So sa ano natin no, sa experience natin, hindi maganda yung sobrang laki ng egg na i-incubate. Dapat nasa medium size lang. 50 to 55 grams dapat. Kasi pag napisa yung iba na malalaki, mahina sila. Hindi katulad nung sa experience natin nung sa 21 eggs na 20 yung dati na hatch natin. Sa awa ng Diyos, walang mortality doon. Survive lahat yun. Kinatay na natin yung iba doon. So dito sa malalaki na egg na in-incubate natin, na nabili natin yung egg, nabili natin tong egg na to, itong sa Black Australorp, may mga malalaki kasi yun, kaya experience natin hindi maganda, daming mortality. Yung iba hindi na pisa, hindi siya natuloy pagbukas kahit na may tuka na. 25 yata ang may sisiw na dun, pero may tatlo na hindi nakatuloy paglabas. Yung iba nakalabas na pero namatay pa rin. So maganda talaga pag sisiw yung aalagaan natin, lalo na pag galing sa yung itlog. Marami tayong ma-experience, marami tayong malalaman. Kaya doon tayo natututo, no, sa mga experience natin. So gawin natin ito, yung gawin natin inahin yung mga babae nito. Sa awa ng Diyos, makasurvive sila. Ito, sobrang laki niya, no? Yan, laking laki yan. Nasisiw na yan. Tingnan mo yung balahibo, wala pang balahibo niya. Yung sa buntot banda, wala pang balahibo. Yan, malaki yan, sisiw na yan. Pagdating nila ng 2 weeks, yan na try natin na this Sunday, try natin na itimbangin natin isa-isa kung ano ang pinakamalaki na timbang. So ito yung brother nila dyan. Pinuksan ko na para pag nainitan lalabas sila.
Dito sa ibabaw ng brooder natin, nilagyan na natin ng yan, glass. Para madali natin silang masilip, hindi na natin buksan yung pintuan eh, ano. Yan ginawa natin. Lagyan natin ng glass. Saka may heat temperature din to. Temperature yan. Para pag mainit na, kusang mag-off yung light.